Hi, hello, kumusta ka? Guys, eto na guys ang ating Boko Roll guys, ano. Alam ko nung nag-live tayo, no, kahit sa mga pangilan-ngilan din ngayon, marami din talagang naghihintay na mag-upload tayo nito sa sarili nating version. Dahil sa naging busy talaga tayo guys sa ating mga kahit paano sa ating mga hanap buhay, ano. Matagal talaga namin tong na-upload. Pero may mga Boko pa na tayong nagawa. Pero dito kasi malambutan ang ating ginagawang pabalat dito guys, ano, ang ating pinaka-crush or pinakapabalat na itong ating buko roll. Okay? Guys, wag niyong skip ang ating mga ingredients, ano, dahil bawat patak ng bawat lagay natin, yan ay mayroong tamang sukat. Okay? Yan ang sukat natin, yan ang inyong ililista pagka gusto nyong recipe natin, pero wag na wag nyo itong palampasin. Pwedeng-pwede itong gawin yung panghanap buhay, pang negosyo, pang merienda, pang sarili lamang, or ano pa man per box ang inyong benta. Napakaganda. Depende yan kung gaano kalaki ang inyong pagbebenta nito. Basta lahat ng costing natin nito, lahat ng ingredients po ninyo, isusulat ninyo kung magkano lahat ang inyong nagastos bago kayo magpresyo sa inyong Boko Roll. Okay? O, tingnan yung mabuti ha. Dito sa aking mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ilang grams ang ating timbang bawat isang Boko Roll natin. Okay? Ayan na sa aking procedure guys, sa aking pabalat, ano. Yan, napakasimple lang, napakadaling bilhin ng ating mga ingredients, pero ang lasa niyan talagang napakaganda, hindi ka magsasawang kumain. Kaya pag magbebenta ka nito, hindi kaagad mauumay ang inyong mga customer pag binibenta. O kahit naman magpatikim kayo sa ibang mga kaibigan ninyo, titingnan ninyo guys kung ano magiging feedback nila sa inyo. Napakaganda. Sa aking pagmamasa bilang mano-mano lamang, dahil ito'y kalahating kilo lang ha, kalahating kilo lang ito. Kung gagawa kayo ng marami, doble-doblehin nyo lang ang ating recipe. Makukuha nyo po yan. Okay? Sa pagmano-mano natin, sa akin nang pinaalala lagi sa inyo na hindi nyo kailangang magpagod ng todo. Basta nahalo mo lang yan, i-rest mo lang, yeast na ang bahala dyan mag-combine sa kanyang, mag-develop sa kanyang dough na para maging makinis ito sa pangalawa nating resting. Okay? Yan, tingnan yung mabuti ha. O, ayan, binigyan natin ng 1 hour ang ating pagpaalsa dyan sa ating dough. Okay? Takpan muna natin yan. Habang hinihintay natin yan, dito naman tayo sa ating palaman. Okay? Yan ang ginagamit ko dyan ha. Wala tayong tubig na ginagamit, kundi ay tubig sa buko mismo ng ating binili. Oo, yung isang piraso na yan, pinakayod ko yan. At yan ang ating ginawang tubig. Okay? Sundang mabuti guys ha, salain natin ang ating powder milk, ating cake flour, at ang ating cornstarch. Okay, para pagsisiguro na rin na ito'y pinong-pino. Okay? Hahaluin natin mabuti kasi ang nagbubuo dyan ang ating cake flour at ang ating, kahit nasalan natin yan, at ang ating powder milk. Kahit anong powder milk yan, Bear Brand, Burst 3, Alaska, or naman dyan, Milk Boy or Buttermilk, pwedeng-pwede guys, sa dagdag sarap talaga. Ngayon, yan, hinuli ko yung ating powder milk. Yan naman yung powder milk ko ay dahil kukunti na lang ang aking Milk Boy, ang ginamit ko dyan ay Alaska. Alaska yan na, Alaska powder. Napakaganda din. Para magtagal, marami na nagtatanong sa atin yan, baka madaling mapanis ang ating palaman. Sa aking na-observe at aking nasubukan, hindi po basta-basta. Okay? I-observe nyo rin po yan. Pero hindi basta-basta pag tama ang ating pagluto at hindi ito minamadali. Okay? Sa medium lang na apoy o mahinang apoy lamang, halu-haluin nating mabuti yan. Huwag nating pag tumigas na ng konti, hango agad. Hindi pwede yan. Sa aking na-experience at sa aking pag-aaral nitong palaman ng buko, ano, oo, napakaganda na medyo malapot talaga ang kanyang palaman. Bukod na naluto siya ng todo, makaiwas pa tayo sa madaling masira dahil naiwasan natin yung pagmasa-masa ng kanyang palaman. Nagiging luto ang kanyang buko na hindi nababago yung lasa. Okay? Ayan, ganyan katigas pag pinatay nyo ng apoy. Pag once na lumamig yan, mas titigas pa siya. Okay? Lutong-luto siya. Kaya garantisadong hindi siya kaagad-agad mapanis. Okay? Nasa inyo yan. Optional lang ating margarine, ano, at ang butter. Optional lang yan.
ilagay nyo sa bandang huli ng part ng ating pagluluto. Okay? O tapos na tayo sa ating palaman, habang pinapalamig natin yan, dito na tayo sa alsado na nating dough. Okay? Ayan, alsadong-alsado na yan. Biro mo ba naman sa kalahating kilo, nilagyan natin ng 10 grams na yeast, talagang mabilisan yan guys. Oo, mabilisan. Kasi nga, para kung bagalan nyo, ay bawas kayo ng yeast. Pwede naman. Okay? O, sa ganung paraan, dinidivide ko lang sa tatlo yan. Nagiging 50 grams ang bawat cut ko dyan. Ano? O, ganun lang kadali. Sa ganyang paraan, pag sa pakiramdam mo sa kamay mo na pino na, okay? O, takpan, i-rest mo yan ulit. I-rest mo. Kahit mga 5 minutes lamang, o, pwede na yan. Para mag-combine lang sila. O, ngayon, ikakat naman natin yan. Ikat natin yan sa 6. Pwede na rin 6. So, 50 grams, ano? O, 50 grams ang bawat isa. Yan. Pero nasa inyo yan ha, kung magkanong benta po ninyo. Basta, lahat ng ating ginagawa, may total tayo na costing ingredients, may total din tayo kung magkanong bentahan lahat. Kasi makikwenta naman natin yan. Per pieces, per 6 pieces, per 12 pieces, per boxes, pwede kayo magbenta nito guys. Makikita po ninyo napakaganda. Masarap ng mainit, mas masarap pa pag malamig na ang inyong buko roll. Okay? Napakasimple lang nito, napakasimpleng gawin lang. Ayan, pinapahinga naman natin ulit. Dahil binilog natin muna yon para mag-combine. Ayan, tingin natin pwede na siyang hilain. Ayan, pwede na yan. Kung gagamit kayo ng rolling pin or barilya, maganda din naman. Pero sa akin kasi, nagamit ako dyan, saglitan lamang. Mas mabilis din naman pag platin na lang natin sa ating kamay. Basta huwag niyong kalimutan, gumamit kayo ng flour para hindi kayo magdikit-dikit. Okay? Ang timbang naman sa ating palaman, ayan ay 1 tablespoon, 1 tablespoon kada 1 piraso. So yan, pag naluto na yan, pumapatak siya ng 80 grams na pagluto na ang bawat isa ng ating buko rolls. So, di ba, napakaganda ng timbang. So, i-divide ninyo yan kung halimbawa, nakuha nyo na ang magkanong halaga niyan sa bintahan lahat. Ang pagkukosting po ninyo, times 3. Times 3 talaga ang inyong costingan. Halimbawa, nagbibenta kayo ng ang yung puhunan ipuhunan nyo yung 100. Kailan mabibenta nyo lahat ng 350? Okay? Para magiging maganda ang inyong kitaan, ika nga. Okay guys, ayan lang Ayan, napakaganda pag maluto na yan at lalo pa pag nabahaw yung ating buko roll. Napakagandang dagdagan pa sa ating dough dyan na kahit sabihin mo ganyan lang ang itsura niyan, pero talaga namang napakaganda kagatin. Oo, napakaganda. Yan ay gawa ng mano-mano lamang. No improver, no preservatives. Yun lang ang ating ginagamit. Yes lang talaga ang gumagawa dyan. Gumagalaw. Nagpapaalsa dyan sa ating. Wala nating ibang hinahalo dyan. Kundi normal laman ng ingredients. Okay? Ayan ang ating mga details guys sa ating pagsalang, ilang ang apoy, gaano katagal siyang lutuin. Depende sa inyong ubi niyan silip-silip lang din. Oo. Silip-silip lang. Ayan, luto na ang ating buko roll. Okay? Kung titingnan po ninyo, napakasimple lang. Pero pag yan nilagay nyo na sa box at nilagyan nyo ng packaging na maganda, napakaganda guys. Napakaganda. Ayan. Yan ay mainit. Payo ko sa inyo guys mga ka-baker or mga beginners, wag mo na kaagad dating kagatin pag galing pa sa oven. Oo. Dahil talagang napakainit pa ng ating palaman. Oo, napakainit. Kaya palamig-lamigin muna natin ng konti. Guys, ginagawa ko yan. Akin mo nang pinafile, para yan ay maya-maya kainin na natin yan. Hindi pwedeng hindi natin yan kakainin. Okay? O yan, titingnan natin. Okay, ayan, mainit-init pa talaga yan. Medyo, pero pwede na, pwede na. Ayan, nahatiin natin ang ating buko roll. Ayan, napakaganda ng ating dough, di ba? O, ayan, nakikita na. Ayan ang ating summary sa ating recipe. Yan, napakayami ng ating buko roll. I-try nyo Huwag nyong kalimutan may gata yan, may hinalo akong gata dyan doon sa ating recipe Okay?